Baka may Sandali, makuha rin nagulat po ako tayo. sa NAIA. Ay, oo nga. 10 years na pala yung ibang mga sakyan doon. Ano, libre kaya yung parking noon? 10 taon? Kaya nga eh. Or baka Diba? pwedeng inabandona na. Hindi na kinuha. So, diba? bakit napabayaan doon? Bakit hinayaan? Hanggang kailan ba? 20 yun 20 Oo. sasakyan na hinayaan mo nakatenga doon, nag-occupy ng space na dapat ay nagamit ng mga sumasakay na eroplano or mga naghahatid sa kanila. Kung kailan pa nagkaroon ng privatization at Yeah. naisalin sa pribadong sektor, doon lang nalaman na meron na Diba? palang 20 sasakyan doon, Weng, So, na 10 taon na ibig nandun. sabihin, may natulog sa pansitan. Malamang. No? Sige, Obviously, alamin natin yan mamaya. Baka maswertehan tayo. Makuha natin si Attorney Chris Bendijo, yung yeah. tagapagsalita po na NAIA. Sa Para ating may pagbabalik, paliwanag mga daw kapuso, ang oras po natin, alas 8:10, Nandiyan na siya? Andyan Alright. na. Okay, very good. Si Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng MIAA, nasa ating linya na. Attorney Chris, magandang umaga po. Si Joel Sueng. Good morning. Hi, Sir Joel. Mamay, magandang umaga po. O yan, paliwanag niyo nga sa amin bakit may natulog na 10 sasakyan, 20 sasakyan sa loob ng 10 taon? Ang tagal naman matulog ng sasakyan na yun. Doon po sa magising-gising. parking ng Ano ba naman NAIA. yan? Oo. Ba't may ganun? Meron bang nagpabaya dito, Attorney Chris? Regarding the number po, no, yung 20, Apo. hindi ko pa po natatanggap yung full report for the all the cars, no. But meron po akong naalala itong mga nakaraang buwan, mga 3 o 4 po dyan, na sumulat po sa MIA at humihingi po ng diskwento dun sa kanilang parking bill, no. Ang naalala ko po, may mga dahilan po sila na kinakailangan po nilang umuwi muna ng probinsya at nagkaroon po ng mga issues sa pamilya kung kaya kanilang nakaligtaan na po yung sasakyan dyan, no. Kaya po nagkaroon din po ng delay dahil inaaral din po ng ating legal ang kanilang posisyon ay kapag mga ganito po kasing waiver, no, ng mga fees, hindi po kasi yan basta-basta ma-actionan at maaprubahan ng ating GM, no. Ito po ay kinakailangang dumaan sa ating MIA board, no. At ito po ay ating kino-compile ngayon. Sa pagkakaalala ko po, meron po tayong natanggap na 4 na sulat mula po sa mga ilang individual na ganito po yung kanilang sitwasyon, na matagal po yung kanilang sasakyan at humingi po sila ng diskwento sa kanilang fee. Attorney Chris, yung ganong klase ng paliwanag ay matatanggap ko on a personal note, Joel, kung buwan lang po ang pinag-uusapan natin. Pero ano to, Pero taon abutin ito ng 1 hanggang 10 taon, may pagpapabaya po doon. Well, in terms of monitoring, ma'am, again, that's another problem po, no? Kasi Exactly. ito pong identity ng ating mga sasakyan, kung sino po yung padadalhan ng mga notice, meron po tayong magiging problema dyan dahil hindi naman po natin nakukuha yung information kapag sila ay pumaparada, no? In fact po, yung mga ganito i-check sa pong... LTO yun, di po ba? Tama po yan. At yun nga po din ang ating isa po sa mga proyekto na po, no, before pa ng turnover, dahil nga po meron tayong part ng ating concession agreement is to improve itong parking capacity. At kasama din po yan, no, yung pag-reach out sa ating LTO para makuha din po yung identity nitong mga overstaying pong ito. Okay. Usually ba, paano ba, nung araw na hawak pa ng MIAA po itong parking facility na ito, pagka ba may nakita silang, uy, teka, sobra na to sa 2, 3, Oo, diba? 4 na araw, saan ba nagpunta to? Di ba usually, nire-report na yan kasi parang red flag na yan, Weng. Baka may Pwede. nangyari. Pwede nagamit sa krimen. Okay, nagamit sa Oo. krimen, dyan tinatago. Hindi ba dapat nire-report po yan, Attorney Chris? Tama po yan, Sir Joel, no? At kasama rin po yan sa ating iniimbestigahan dahil po yung administration ng ating parking, dapat po na monitor talaga actively yan, no? Yun nga po, except for the 4 na meron po talagang story, no, nang nangyari sa kanilang buhay kung bakit sila hindi nakabalik agad-agad, yung iba po ay dapat maipaliwanag kung bakit napunta po dyan ng ganyang katagal, no? Hindi po natin maiwasang magkaroon ng haka-haka na yung iba po dito, yung epekto po ng mga loan shark, no, yung nagsasangla po ng sasakyan. Oo. At tinatago na lang po sa establishmento, no. So kasama po yan sa ating iimbestigahan kung bakit po hindi na monitor ng administrator ng ating parking. So nagkakaroon na ng kaukulang pag-iimbestiga po dito. Kasi hindi pwedeng basta palagpasin, Attorney Chris, Yung 10 taon din na tumakbo yung kapabayaan sa isyong ito.
Tama po yan, Ma'am Weng, no? In fact po, nung lumabas po yung balitang yan, agad po namang tumawag ang ating GM sa ating AGM for security, no? Dahil alam niyo naman po, no, na pagdating sa mga ganitong bagay, yung security po ng facility ang number one priority po natin. So yung mga ganitong overstaying na sasakyan, dapat po talagang ma-call yung attention ng ating parking administrator, pati na rin po ng ating security kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong overstay. Ano pong ginagawa ngayon para tuntunin yung mga may-ari nung Tsaka dalawang po sasakyan? anong disposition ninyo doon Oo, sa, doon sa mga sasakyan na yan. sasakyan na yan? Paano? Pahatak na po ba? Paano ang gagawin dyan? Hindi po kasi siya ganun kasimple, Sir Joel, Ma'am Weng, no, na tayo ay gagalaw ng isang private property, no, kahit pa po sabihin nating overstaying siya. Oo. So, meron naman po tayong coordination dahil meron po tayong mga airport police na deputized ng ating LTO. So, baka po sila ang nautusan, no. I'll have to check the instructions from our AGM. Pero ang alam ko po, meron na pong directive to reach out to LTO to ascertain po, no, yung identities po ng mga taong ito. At nang sa ganon, mabigyan po ng sufficient notice kung ano nga po yung kadahilanan, kung ito po ba ay nakaligtaan, kung meron po silang may nangyari po ba sa pamilya nila, or kung ano pa man po, no. Dapat po mabigyan muna natin sila ng sufficient notice bago po natin magalaw ang mga pribadong mga kagamitan pong ito. Okay, sige. Abangan namin yung mga development. In the meantime, Attorney Chris, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you po. Thank you for the opportunity. Magandang umaga po. Good morning, Attorney sir. Chris Bendijo, mga kapuso. Kasi